mukhang magkapareho ang thumbprint nung Lin Wenye, yung ina, at ni Guo Huaping. Parang magkapareho. Normal po ba na yung isang ina, i-enter niya yung thumbprint niya para sa minor child niya? Yung minor child, mga 9 years old, so hindi na po siya baby. Magkasama yung thumbprint ni Li Wenye at yung thumbprint ni Guo Haping. Mukhang magkapareho ang thumbprint nung Lin Wenye, yung ina, at ni Guo Huaping. Parang magkapareho. I am not a fingerprint expert at all. So, I was just showing it again and sa inyo, Yusek, at sa lahat po nating nandirito sa hearing. So, nakakalito nga. So, pero bakit yung dalawa pang minor dependents, minor siblings ni Guo Huaping, ginamit nila yung sarili nilang thumb? Bakit kaya yung special effort para kay Alice? I'm of course presuming na yung Guo Huaping ay si Alice Guo din. Any insights, Yusek? Madam Chair, sa proseso ho namin dapat, unless infant, pero dapat ho talaga yung, pati yung dependent, i-capture yung kanyang thumbprint. So, assumption of regularity po, on the processes undertaken in 2000, yung ina, yung principal, kinapture yung kanyang thumbprint. Tapos yung si Guo Huaping, kinapture din yung kanyang thumbprint. We're not competent to assess kung one and the same yung thumbprint na nakikita ho natin. But these are the thumbprints that we have on record, including dun sa dalawa pang dependent ho. Maraming salamat po, Madam Chair. Pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Pasensya na po. Walang problema po, Sen. Lito. Hindi ko pala na-acknowledge yung mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pine-personal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porac, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo sa Porac. At protector daw ako ng Pogo doon sa Porac. Siguro alam din naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si Engineer. Nagkaroon na po ng nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro naintindihan. Kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas. Sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa do sa 10 hectares na do sa Porac? Good morning po, Your Honor. Good morning, Engineer Lansangan. Please proceed. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46 Hindi po, kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building, yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings, at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Tinatayuan ng Pogo ngayon. Base po dun sa mga application sa amin po, yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi ni yung South 99 yata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay.
Mayor, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor, nandyan? Mayor Capil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong Apo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Opo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluhan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako, sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lagi South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto ko malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo, paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nakikita. Bilang nung naupo ka ng Mayor, minsan nakikita tayo, ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porac din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito, na po, wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, 3 terms ako Governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pagkakasalukuyan. Siguro magiging, kung mapapala rin din ako, sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porac? Para ba napakasama ng image ng Porac ngayon, Mayor? Kaya sana pag-ingatan natin ng Porac. Tiga doon din ako eh. Minsan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon Vice Governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, Pogo yan, dahil Porac. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor doon sa Porac, doon sa Ayala. Ando doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Ito, nahaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor.
Kaya, Opo. ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porac. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer Glenn, halos tayo rin magbubungguan doon sa Porac. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, Madam Chair, maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, wala akong alam dito. At saka, bira po akong umattend ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyaan nyo na po, kanina excited ako. Madala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon at sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porac, Pogo. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. Nakal kong salamat, Sen. Lito. Bigyan daan ko na po yung gustong gawing presentation ni Mayor Capil. And then, magpapatuloy tayo sa pagtatanong kung mayroon. At sa iba pang ahensya, kaugnay ng Porac investigation. Mayor Capil, you have the floor po. Apo, maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat din po sa aming Senator Lito Lapid. Makakaasa po kayo na malilinis po ang ating bayan at pareho naman po tayo ng pangarap na mapaunlad po ang ating bayan. Thank you very much po. Madam Chair, if you allow me first to read my opening statement. Please proceed, Mayor. Thank you po. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kagalang-galang na senador, lalo na kay Madam Chair, Senator Risa Hontiveros, Chairman Win Gatchalian, Senator Lito Lapid. Ako po si Jaime Jing Capil, ang kasalukuyang alkalde ng bayan ng Porac, Pampanga. Ako po ay ipinanganak at lumaki sa Porac. May kumakalat pong balita na dati lang daw akong kapitan na biglang yumaman dahil sa pogo na yan. Maling-mali po ang balita na yan. Dahil sa edad na 21 years old pa lamang, nagtrabaho na po ako bilang medical representative. At sa edad na 23, naging distributor po ako. At bilang isang negosyante, itinatag ko ang isang pharmaceutical company, kasama po ang aking may bahay. At nagtagumpay dito bago ako pumasok sa serbisyo publiko. Mali din po yung balita na nagsimula lang daw po ako bilang barangay captain. Nauna po muna ako na maging vice mayor noong 2007 hanggang 2010. Naging barangay captain po ako noong 2013 hanggang 2018. At mula ng 2019 hanggang sa kasalukuyan ay ako po ang alkalde ng Porac. This is my second term, Madam Chair. At wala din naman pong masama kung magsimula ka lang bilang kapitan at umangat sa karera. Napakarami pong mga sikat na politiko na nagsimula naman talaga sa baba. Nagtapos po ako sa Holy Angel University kung saan kumuha ko ng kursong electrical engineering. At nakapag-aral din ako ng masteral unit sa public administration sa Angeles University Foundation. Gusto ko pong bigyang linaw yung nasa isipan po ngayon ng mga ibang tao na para bang umangat po ang Porac dahil lamang po sa pogo na yan. Maling-mali po yan. Based po mismo sa COA audit report, mula po sa 2019 hanggang 2022, very proud po talaga ako kung paano namin na-convert at napangat ng gusto ang assets and revenue ng aming bayan.
Unang upo ko po noong 2019, ang total assets po namin noon ay 578 million. Samantalang ang total revenue namin ay 439 million. Nitong 2022, umangat na po kami sa 757 million total assets at 729 million sa total revenue. Halos dumoble na po o halos 100% ang inangat ng revenue namin from 2019 to 2022. Mistulang natutulog na bayan ng Porac nung una akong naupo rito bilang mayor noong 2019. Pero ngayon, we are headed towards 1 billion budget and aiming for cityhood. At hindi po ito dahil sa Pogo, na pawang 6.5 million lamang ang kinita over the years from permits and around 10,000 and 4,000 every year sa business permit and real property tax. Gusto ko rin pong ibahagi na nabigyan kami ng commendation ng COA sa pag-comply sa mga circulars and regulations. Nakatanggap din po tayo ng mga awards mula sa iba't ibang organisasyon gaya ng Gawad Kalasag, Seal of Child-Friendly Local Governance Award, at Subaybayani Award. At consistent awardee din po ang aming bayan ng Seal of Good Local Governance, buwat nang ako ay maupo. Ngunit ang pinagmamalaki ko po ay ang tagumpay ng aking pamilya. Nakapagpatapos po kami ng 3 anak ng aking may bahay. Ang panganay kong babae ay isang certified public accountant, nag-graduate ng magna cum laude at kasalukuyang first-year law student sa Ateneo Law School. My second eldest naman ay isang licensed pharmacist at ang bunsong anak kong lalaki ay isang professional civil engineer. Umangat po kami sa buhay ng sariling sikap at tiyaga at may integridad gaya po ng ginagawa namin ngayon sa Porac. Patuloy po kaming nakatuon sa pagpapanatili ng transparency at integrity sa aming serbisyo. Kaya ito po, handa na rin po akong umarap sa inyong lahat ng buong tapang upang ipresenta ang mga nangyari sa aming bayan dahil sa Pogo na yan. Maraming salamat po. Madam Chair, we will present now para po masagot namin yung pinupukol na issue sa amin nung nakaraang araw. Excuse me po, Mayor. Sorry, akala ko po yan na po yung presentation nyo. Opening statement po namin yun. And, pasensya, Mayor. We prepared a presentation to answer those issues po sana. Maaari po kayang i-present nyo yung bawat slide bilang sagot din sa maaring mga itanong ng aming komite? Sige po, Madam Opo. Chair. And then paki-present na rin po yung buong presentation ninyo sa komite para amin pong matignan at mapag-aralan sa pagitan nitong hearing at yung susunod. Okay po, we'll provide you a copy of Dagal the pong salamat, presentation. Mayor. Thank you okay. po. Sa panig po ng Chair, meron lang akong 2 tanong sa ngayon. So, in that spirit, continuing na paglilinaw ng mga issues, ano po. Mayor, nagso-socialize ba kayo sa mga Pogo bosses, sina Cassie Leong at Wu Duaren? Hindi po. Actually, madalang po with Cassie Ong. Siyempre po, dahil all we know is legal po yung Pogo, kaya nakakausap po. Pero hindi naman po ganun kadalas, Madam Chair. Kung madalang, gaano po kadalang o gaano lamang kadalas? Maybe in 2 months po siguro, 1 beses. So, once every 2 months po. Tapos, Mayor, ang huli mula sa akin ngayong hapon o ngayong araw, ano po yung naging aksyon ninyo dun sa siyam na patay na dayuhang national sa Porac? Gaya ng iniulat ni Relief Chief of Police Colonel Guardaya. Actually, yung sinasabi niyo po, yung naitapon po sa amin sa Porac. Opo. Ang report po ni Colonel Guardaya ay idinamp lang po sa Porac, pero
hindi po doon mismo yung mga tao. Hindi po doon sa Lucky South. Dinala lang doon, itinapon dahil po ang aming bayan kasi ang pinakamalaking bayan in terms of land area sa buong Pampanga. May mga bundok po kami doon, may mga dikes. Kaya siguro po, yun po ang report sa amin ng aming Chief of Police na yung mga natagpuan doon ay dinala lang doon sa area po namin. Kung ayon po kay Colonel Guardaya ay itinapon lang, dinala lamang doon yung 9 na tao. Kung ayon kay Colonel Guardaya, hindi sila taga Lucky South. Saan daw sila galing ayon kay Colonel Guardaya? Actually, wala pong specific na binigay na report kung na saan sila. I will confirm po siguro. Ayaw ko po kasing salita na baka na hindi ko po alam. Okay po. At kung walang specific na information kung saan sila galing, pero kung sinabi ni Colonel Guardaya na hindi taga Lucky South yung 9 na yon, still doon po idinala at itinapon sa bayan ninyo. So ano po yung naging aksyon ninyo doon sa ganung pangyayari? Apo, sa communication namin, dahil police matters na po ito, sila na po ang nag-communicate sa national government. Binigyan lang po niya ako ng information na hindi po galing dito sa amin yung mga bangkay po. Meron yatang nakaligtas po na isa, if I remember, yun po nagsabi na hindi po sila galing dito. And speaking po of national government, hindi po ba nagalit nga si Chief PNP Marbil dahil walang aksyon mula sa Porac Police? Totoo po ba yon? Totoo po bang nagalit si Chief PNP Marbil? Madam Chair, dun po sa nangyaring dumping of the Di umano, nagalit daw si Chief PNP Marbil dahil walang aksyon yung Porac Police dun sa pag-dump nung 9 na tao na pinatay. Kasi po, as far as I know, mga 1 year na po yung nakakalipas nun, matagal na. Baka hindi po yun, Madam Chair. Sorry po. Okay lang po. I-double check ko na lang ito dahil kung mahigit 1 taon nang nangyari iyon, hindi pa Chief PNP si Chief PNP Marbil unless going concern or ongoing concern sa kanya ito, yung unresolved na issues kaugnay nung 9 na taong iyon. Opo, matagal na pong nangyari yun. Sige po. Salamat po, Mayor. For now, yun po yung mga tanong ng Chair kay Mayor. Salamat po. Meron po akong kaugnay pa rin itong Porac investigation. May mga tanong ako sa DAR. Andito po ba yung DAR? Your Honor. Salamat. Ingat po sa pagsabi ng Your Honor. Baka mapagkamalan kayo sa identity ninyo. Ma'am Edna, salamat po sa pagdalo. May reports po kaming natanggap na ang lupa na sakop ng Pogo sa Porac covered ng reformang agraryo. At may order na i-distribute iyon sa mga magsasaka. Pwede niyo po bang i-confirm yan kung tama ba o mali? At yung may paliwanag ba, makapagbigay ba kayo ng paliwanag kung paano napatayuan yan ng Pogo kung subject na ng land acquisition and distribution? Okay. First of all, thank you very much for inviting the Department of Agrarian Reform to attend this meeting. For the question, if the subject land holding is really, it was really covered under our program, Madam Chair, that is, we are now drawing our
part to also investigate those matters because as of now, I cannot confirm yet. So I need all the details and we have to coordinate it with the Provincial Agrarian Reform Program Officer in Pampanga and as well as our regional office. So since we are in the central office, we still have to coordinate those matters before giving any information regarding those matters. So the Department of Agrarian Reform will do our best to give you the information needed as soon as possible. Thank you very much po. Pero ang usapin naman ng LAD balance, year on year, ina-update naman po yan ng DAR Central Office and sobrang maraming dekada nang umaandar yung Agrarian Reform Program natin. So, hindi nyo ma-confirm kung tama na covered ng Agrarian Reform yung lupang sakop ng Pogo sa Porac? Actually, Madam Chair, I was just called to attend this meeting this morning. So I'm so sorry. I am not prepared of the data. But anyway, I promised you that next week, I can submit the data needed through the Secretariat. Salamat po para doon and yung pagdalo ninyo kahit kaninang umaga lang kayo nasabihan. Pero for the record, may kopya po kami nung order na iyon na i-distribute yung lupang sakop ng Pogo sa Porac sa mga magsasaka. I'll still look forward dun sa ulat nyo by next week. Pero ngayong hapon, pwede ba kayong kung hindi man magbigay, mag-suggest ng mga posibleng paliwanag kung ang isang lupa ay covered na ng isang LAD order ng DAR at dapat i-distribute na sa magsasaka, paano kayang nangyari na napatayuan pa ng Pogo yan? Yun na nga din ang tanong namin. Kasi kung talagang na-cover na namin yan, dadaan talaga yan sa opisina namin para sa kanilang, mag-a-apply muna sila ng land conversion. So from agricultural to residential or commercial ba yung nakatayo doon. So, Madam Chair, as what I've said, those are the things, matters that we have to look into before we can give you a confirmed statement. Bago ko kayo iwan, sabihin ko lang na kawawa talaga yung mga magsasaka kung ganyan yung sitwasyon. And iimbitahin din po namin silang dumalo sa susunod na pagdinig. Pero bago ko rin po kayo iwan, Ma'am Edna, Mayor, matanong ko po kayo, Mayor, may alam po ba kayong nag-a-apply o nag-apply na dati ng land conversion dun sa mga lupang subject na ng award, order ng DAR sa mga magsasaka, application for land conversion, kaya sa kabila ng DAR order, napatayuan pa ng Pogo yan? Sa aking term po, wala po akong alam na nag-apply ng conversion ng katulad po nung nabanggit po natin, Madam Chair. Sana nga po walang nag-apply. Pero pakisama po iyon sa ulat ninyo, Ma'am Edna, kung meron nga ba o walang nag-apply ng land conversion. At kung hindi man ito yung paliwanag, ano yung paliwanag, kung napatayuan pa ng Pogo yan kahit in effect, pagmamayari na yan ng mga farmer beneficiaries. Yes, Madam Salamat Chair. po. Thank you. Or, salamat Ma'am Edna. Mayor, meron po ba kayong alam na agrarian reform related na land dispute o issue dyan sa lupang tinayuan ng Pogo? Wala rin po, Madam Chair. Ang alam po namin, private property siya, owned by the Cruz siblings. Okay. So, salamat din, Mayor. Matatanong din po namin, bukod po sa inyo at kay Ma'am Edna, sa mga magsasaka na imbitahin po naming dumalo sa susunod na pagdinig. At nasa amin na po yung lahat ng mga dokumento kaugnay nitong pagiging lehitimong benepisyaryo, yung mga magsasaka sa lupang iyan na
milagro, naging Pogo Hub pa. Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, let me start off with asking the committee whether we invited some critical personalities related to this Pogo Hub. Yung presidente po ng Lucky South 99, si Julian Linsangan, the Secretary Ronelyn Baterna, the Treasurer Edwin Ang, and those officers in the 2024 declaration of Lucky South 99 outsourcing. Naimbitahan ba ho sila, COMSEC? COMSEC, could you please respond? Because importante na makausap natin sila at malaman kung ano yung kanilang participation dito sa illegal Pogo. Your Honor, we sent the invitation to the incorporators. We took the address from the Articles of Incorporation. And what was the response, COMSEC? There's no response. Okay. May we again reiterate the invitation to these three personalities We will do that. for the next hearing? Please do so, COMSEC. And then also for Whirlwind Corporation, Daniel Salcedo Jr., who's the president, Catherine Cassandra Ong, who's the secretary, and she's also the concurrent treasurer. Did we invite them? Are they present, COMSEC? Before COMSEC responds, for the record, Sen. Sherwin, kanina, when COMSEC was briefing us on the status of those invited, yung isang binanggit niya, si Cassandra Ong, no reply to the committee's investigation. Pero COMSEC, could you respond to the query of Sen. Sherwin about the other invited persons? Yes, we actually sent the invitation, but as was stated earlier, there's no reply from them. And also, did we invite the Mascareñas, I think family or siblings yata to eh. The reason for their invitation is their names are present in both Whirlwind Corporation and Lucky South 99 in their incorporation papers. Did we invite Stephanie Mascareñas, Josephine Mascareñas, and Michael Mascareñas? COMSEC, Yes, you mentioned them earlier. What again was their reply? There's no reply, actually. We sent the invitation. Mr. Michael Bryce Mascareñas, Mr. Stephanie Mascareñas. Okay. And Madam Chair, mahalagang maimbitahan natin to dahil sila yung mga officers ng Lucky South 99, officers ng Whirlwind Corporation, common shareholders ng dalawa dahil itong sila Mascareñas o Mascarenas family, they're common sa dalawang companies eh. So ibig sabihin malaking tsansa na iisa lang ang Whirlwind Corporation at Lucky South, no? So at ang punto nitong hearing ay malaman kung sino ang may kagagawan nito at based on records at based sa mga nakita nating ebidensya, itong mga pangalan to ang may direktang kinalaman dito sa Pogo Hub. Therefore, may direkta silang kinalaman doon sa mga kriminalidad na nangyayari sa loob. Yung human trafficking, prostitution, torture, even death. So, importanteng maimbitahan sila. But let's put it on record na naimbitahan naman sila, binigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan, bigyan sila ng pagkakataon na marinig sila pero hindi sila pumunta dito. Let that be reflected into the records. And therefore, COMSEC, please do invite these persons again to the next hearing. Bigyan natin sila ng isa pang chance. Paunlakan yung imbitasyon ng komite before the committee takes further action to compel their appearance. Yes, Thank you, Madam COMSEC. Chair, we will do that. Thank you. Thank you. Thank you. And Madam Chair, let me direct my question to PAOK. I think this is a new
raid, no? A new facility that was raided just this month, no? June of 2024. At nakita naman natin yung laki, yung lawak, yung pagkabayolente, pagkabrutal nitong Pogo Hub na ito. Kami ni Madam Chair na puntahan na namin iba't ibang Pogo Hub, pero ito yung pinakamalawak at nakita namin yung pagkabrutal nito dahil may mga nangyaring harapan na pagto-torture. In fact, even after the raid, meron pa kayong na-rescue na torture at nakulong, no? Pinakita naman yun ng media. Meron din kayong na-rescue na mga kababayan natin na nandoon rin, no? At ang nakakadismaya dito, hindi ito yung una. Pangalawang raid na ito sa Lucky South 99, no? Nasabi ko kanina nung September of 2022, na-raid na itong Pogo company na ito. So, I want to hingi ako ng konting briefing sa PAOK kung ano yung kanilang ano ba yung nangyari doon para malagay natin sa records at ano ba yung inyong analysis, sino ba yung mga taong nasa likod nitong Pogo Hub. Importante, na-raid na natin to, nahuli ba natin yung mga gumawa nito, makakasuhan ba natin yung mga gumawa nito at ano yung inyong mga analysis? Yusek Cruz. So far, sir, tama po yung observation nyo. No? Among all those raided illegal Pogo Hubs na napasok po ng PAOK and the IACAT and mga law enforcement agencies natin, sir. We can consider this one of, siguro yung sa term natin parang mabalasik sila, sir. Kasi imagine, sir, nung nagkaroon ng leakage, nagtakbuhan po ito They care less dun sa mga iiwan nilang mga tao kung mamamatay. Kasi after the leakage at binantayan namin, kasi hindi po namin iniwan nung nagkaroon ng leakage. We still stay there para bantayan kasi nga we want to have yung search warrant para mapasok po namin yung lugar. So we waited for another 2 days. So, nagulat na lang po kami. May mga naglalabasan at may mga nagsisigawan na tao. So, yun po yung mga part ng na-rescue natin. And yun nga yung isang lumabas po sa media na yung isang lalaki nga po na nakaposas pa doon sa bed frame niya. So, yun po yung isang na-rescue natin. And then the other one was shouting in Chinese language. So, pinuntahan po namin yung isa. And then, it turned out yung isa palang sumisigaw na yon nakatali po doon sa loob ng isang kwarto at humihingi po ng tulong. Sabi niya, nandun po siya for almost 10 days. Binigyan lang siya ng tubig. At the torture is continuous, the beating is continuous. Kaya when we entered the room, parang nagpapanik siya kasi he thought na we are yung mga torturers na we're part of the torture team na magto-torture sa kanya. So, tuloy-tuloy po yun, ma'am? And then the next day, may nakuha na naman po kami mga ganon torture victims na nakakalat. And if you go around the illegal Pogo Hub, it's like normal to see torture equipment. In many rooms, there are a lot of torture equipment. There are baseball bats na UP na. There are tasers. Nagkalat namin. Siguro maybe in 12 or 15 rooms na pinuntahan namin, parang it's like normal for them to do torture in that particular Pogo Hub. In other Pogo Hubs, there were torture rooms. Doon lang po kami nakakita ng mga torture equipment sa torture. But in this particular illegal Pogo Hub, it's scattered all over the compound. Parang it's a normal thing to hurt, to inflict harm, at siguro pumatay. So, yun po yung pagkakaiba nito sa ibang Pogo Hub. And that strikes me so much, sir. Kasi in one of the torturers na nahuli po namin, we can see pictures of torture victims, dead torture victims. Yung mga, how they tied, how they handcuffed
torture victims sa mga beds nila, how they treat yung mga torture victims nila. There are pictures. Parang pinagmamalaki niya pa dun sa cellphone niya na we're doing this and this is our job and this is normal. Parang ganun ang dating. So, parang doon kami nanggigil. And the sad part of it, yung ibang part ng raiding team, even my picture, ma'am, nakita ko doon sa cellphone niya So, kaya nakakapanggigil, ma'am. So, sabi ko, this is no ordinary criminal. This is no ordinary criminal group. These are dangerous people na we really need to deal with, ma'am, with a strong hand. Thank you, ma'am. Sabi niyo, Yusek, it's no ordinary criminal. Who are these criminal? This is to the best of your ability to answer. Alam ko tuloy-tuloy pa yung investigation ninyo with the other agencies. Ayaw natin makompromiso yun. Kung kaya nyo lang sagutin ibigay nyo lang yung kaya nyong sagutin para lang malagay natin sa records itong pangyayaring to. So, based on your investigation, your questioning, sino ba itong mga taong ito? In all the POGOs that we raided, normal na sir yung makakita kami ng mga fugitives, wanted persons. In one of the POGOs that we raided, 11 wanted criminals ang nakuha namin, foreign nationals. In some, there are 8, there were 6, and this, yung latest namin, 8. And checking on the background, criminal background nitong mga tao na to, sir. Yung mga involvement nila, hindi ordinaryong krimen. Some are violent crimes. Meaning, pag sinabi mong violent crimes, parang yung pananakit ng tao and yung paggawa ng kalokohan are normal things sa kanila. So, yun ho ang nakakalungkot. And surprisingly, some of the names of those wanted persons were in the list nung SEC na sinubmit po sa atin. And yung dalawang ang wanted person, the one who were in Singapore right now facing money laundering cases are nasa SEC record po natin, and yet arestado po sila ngayon sa Singapore for money laundering. And we're not talking of millions of dollars, we're talking of billions of dollars, sir. Money laundering. Yung dalawang pangalan na nakita po natin sa SEC record dito sa atin. Ano sila nakakapasok dito, Yusek? Itong mga criminal syndicates, itong mga, yung nasabi nyo, no? Yung organized crime. At paano nakakapasok ganito karaming dayuhan dito sa ating bansa? Dahil from what I understand from your news report, ini-estimate nyo mga 1,000 plus ang nandito sa Porac Pogo. Pero nung tinanong namin ng CIDG, meron silang na-retrieve na 2,300 computers. No? So meaning, if you do the basic 1:1, 2,300 ang pwedeng magtrabaho dyan dahil mayroong computers. No? So another question is, paano nakakapasok itong mga sindikatos, particularly itong Porac Pogo Hub? And then pangalawa, in your investigation, gaano ba karami talaga yung taong nandyan? Yeah, go ahead, Dr. Castro. Dr. Castro. As of last night, Madam Chair and Honorable Senator Gatchalian, we have identified, as I earlier stated, 14 persons of interest, and a good 8 of them have expired passports. So we were carefully studying their movements last night because we got reports from our friends that they were trying to go out of the Philippines via Puerto Princesa, via Davao, and via Zamboanga. In fact, one attempted to leave Zamboanga last night, but he was intercepted because he was unable to present a passport. So all of them, so far, the bosses of this group have no valid passports already.
No? With regards to your earlier question, sir, how do they manage to come into the Philippines? Yung isa po naming person of interest, we can't name him yet, has been in the country since 2005. And he has been a fugitive from China since 2005. No? So, they predate basically the phenomenon of Pogo na nag-peak po ito noong 2019, if you do recall. So, they predate the Pogo phenomenon. But they have been here in the Philippines as a criminal organization. Tama po si Yusik Gilbert, they are not ordinary criminals. This is the only first time that members of the commission, of the secretariat, are getting death threats that are nerve-wracking and chilling. Because these are not ordinary money launderers, Madam Chair, Your Honor. These are honest-to-goodness transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. So how they were able to ally with local syndicates, we have yet to find out. No? So doon po sa record natin ngayon, ma'am, sir, we have not found the big boss. But we know where he is, we know his movement, and we're trying to conduct a major operation soon to be able to get him. But how confident are we? We are not 100% confident because, sir, ang dami nilang alam eh. They know our movements, they know so many things about us. So, how? We don't know. So, ang person of interest natin para dito sa PORAC is 14. The 14 are with us now, sir. But we have still 3, including Cassie Leong, that is not in our custody. Okay. So we have 3 Chinese nationals that are unaccounted for so far. Yung 14 are all foreigners? Yes, sir. Okay. Yes, Your Honor. And they will be filed cases? We're hoping to build enough cases for all of them. But of the 14 POIs, only 2 so far have been positively identified as torturers. The other evidence that we're getting are documentary and testimonial of other people who are scattered, but not scattered, I mean, quote-unquote, friends of ours who have identified these persons in our custody as managers, bosses, and the like. How many at one point ang tao dito sa PORAC Pogo Hub based on your interviews and investigations? Yes, sir. They should not have been lower than 1,000, Your Honor. In fact, our intel was good enough to say na dapat po, nung pinasok po natin yung PORAC ngayon, we should have gotten around that number. But we only got 161. The last one ay yung binabanggit po ni Yusek na wanted sa China, na nagpapanggap lang siya, di umano nangunguha siya ng mangga. But upon checking with the Chinese government, he is a fugitive for very violent crimes, serious crimes. He's a member of a local triad in China. How do you paano mo ipapasok ang 1,000 na tao? I'm trying to imagine 1,000 to, hindi naman to 100. You're talking about ang daming pumapasok. Ano yung naging paraan nila para makapasok dito? Malaya silang nakakaikot, pupunta sa PORAC, punta sa Bamban. Anong kanilang naging daan para makapasok dito sa ating bansa? Most of them, Your Honor, originally had tourist visas that were later on converted to 9G visas. But then again, as the BI knows, the 9G visas that are associated to certain POGOs are not really for those actual POGOs. For example, may 9G siya, ang sabi IT siya ng isang kumpanya na hindi doon sa POGO kung saan siya nakukuha. So, there is that problem also that we have encountered. Now, the others, Your Honors, is that they just transfer from one POGO to the next. For example po, itong Park 3 among the Chinese community, Chinese Pogo community, ito pong Lucky South 99 is known as Park 3. Within their community, it is known as the most prolific torture Pogo.
So they're known for kidnapping, they're known for torture, murder, and the like. So a good number of the people there are actually kidnap victims. In fact, kahapon lang, yung mga Vietnamese namin, nung una, they were saying that they were not workers. We got a good number of Vietnamese rescuees, no? But then yesterday afternoon, one had the courage to tell us na yung dalawang Chinese doon na nagsasabing biktima rin sila actually were bosses. So muntik pa po kaming mapaniwala na biktima lang din po sila. But then when they had the courage, nung kinonfront na po, sabi namin, we have to identify this to as POIs already kasi a good number of Vietnamese were saying na yan yung nangidnap sa kanila, yan yung kumuha sa kanila. So, in summary, Your Honor, the modus could be, one, they kidnap, they buy people ng mga nalululong po sa mga casino. Yun po yung usual na modus eh. Kasi itong foreign nationals, mahilig po sila dyan sa casino dito sa southern part of Metro Manila. Pag wala na po silang pambayad, may lalapit na loan shark. Bibigyan po sila ng kalahating milyon, 300,000. Pag hindi nila mabayaran, they will be sold to these casinos. That's one. Second po, nagpapalipat-lipat lang po talaga sila ng pogo. So, upon interview, a good number of our quote-unquote rescuees, a good number of our perpetrators have been around 3, 4, 5 pogos. One that I have interviewed, for example, has said he has been in the Philippines since 2017, transferring from Clark, Angeles, Pasay, and so on and so forth. So, yung mga ganun po. So, paikot-ikot lang po talaga po sila. So, that could basically explain why you're able to get 1,000 there because they came from other smaller pogos that closed shop. They transferred there po. Kaya, yes sir. Itong particularly, itong Porac Pogo, kailan na-establish to? Kasi based on documents, 2019, diba? Tapos may construction, nakita ko na mayroon silang construction nangyari. Pero kailan yung actual scamming operation? Because I don't believe na instant lang to na set up eh. No? I don't believe na ganyang kalaki na nakita natin. No? I don't believe na mapakadaling i-set up yan. Tingin ko matagal rin nila sinet up yan. So based on your investigation, kailan nag-umpisa itong setup nitong scamming operation nila? As far as the commission is concerned, we know for a fact na itinayo po sila kasabayan ng Bamban 2019 thereabouts, and they continued constructing at the height, even during the height of the pandemic, which should not have had happened. No, if the LGUs have taken a good look at the constructions happening in both Bamban and Porac. As far as the reports given to us, we had them in our radar as of third quarter of the last year. Because of the torture videos and so on that we were getting from Lucky South. But bear in mind, Your Honors, Lucky South has a number of operations. Hindi lang po siya Porac. You could take a look at their documents. They had one, if I'm not mistaken, in Angeles and Clark, right, ma'am? Then they also had another one in Lawag, if I'm not mistaken, and in Vigan. They attempted in Vigan, was it? Am I correct in Vigan, ma'am? So they had a good number of operations po. But this one in Porac is the most prolific and horrific as far as the Chinese Pogo community is concerned, because it is controlled by a triad organization. Nasabi nyo kanina, sabay sila sa Banban, and I heard also in your news reports, some of your interviews na may connection nitong dalawa. No, you have evidence na meron silang connection. Can you also elaborate on that? To the best of your ability to answer. Your Honor, it's still an ongoing investigation po. But yeah, we can definitely say that based on the evidence we have on hand, that the two major scam hubs that were raided in these recent months by the different government agencies, they're interconnected po. So one is fairly benign, the other is fairly horrific.
And the way we look at it, I can safely say that what they're doing is a sharing of profits. They share their profits. No? So without naming the personalities behind. Later on po, pag nag-file na po kami ng kaso, I am sure that the evidence would suffice that some of the personalities charged in Bamban would also be charged in Porac. When you say, tama ba narinig ko, horrific? Horrific, as in horrible, horrific? And then, by saying that, do you mean that the people behind it Are nerve, horrific? yes sir, nerve chilling. Because? They're international criminal group members, sir. And they've been in the Philippines for so long, in plain sight. Bakit ang lakas ng loob nila? That is something that I cannot answer, Your Honor. But they have been in plain sight since 2005. Okay. Well, I respect the process, and alam ko tuloy-tuloy pa yung investigation ninyo. So we'll respect that so that di natin makompromiso yung investigation ninyo. The military uniform. What is your assessment on that? Kasi this is the first time also that we have seen military uniform. For me, it looks authentic. Parang it doesn't look like props or pang Halloween. It looks authentic. But I want to get your expert opinion, if you have one already. No? If you have any, kung meron na kayong analysis on that. Yes, Your Honor. The military uniform, sir, we're still checking on it. Actually, we coordinated with our foreign counterparts as to the authenticity of the uniforms. But initially nga, may mga nakita po kaming tags doon sa mga uniforms. And those emergency tags, when we translated it, kasi sir, in Chinese characters. So when we translated it, lumabas yung blood type, may mga names. It's like looking at the dog tags during the Vietnam War. Yung mga dog tags po ng mga sundalo, American and Filipino. The same purpose. Kung mamatay, at least makita mo yung tag. Kung sino siya, ano yung blood type niya, when he's injured, anong dugo ang isasalin mo. So, we can say na partially it's authentic. And as to kung saan galing, yeah, it may be used to deceive yung mga workers doon na they are being this pogo, illegal pogo is being run by Chinese military or Chinese police. And sinabi ko sir na and ma'am na this may be authentic kasi yung part ng investigation namin na ginagawa, itong Pogo Hub na ito is being run also by a WUL or retired police officer from Xiamen. So, yun po yung kinukumpirma namin. I will not state the name dahil iimbestigahan pa namin, but yun po yung nakumpirma namin. Maybe the uniforms are being used by scalawag members ng mga foreign nationals na nagtatrabaho ngayon sa Pogo na yun. And maybe, pwede rin po yung sinasabi nila na ginagamit na panakot doon sa mga workers. Thank you, Yusek. Your permission, ma'am, I still continue. Yeah. To PAGCOR, I just want to ask PAGCOR, magkano ba ang nababayaran nitong, let's backtrack a bit, no? Itong Lucky South is a duly licensed, once upon a time, a duly licensed Pogo company. No? Yes, Tama? Mr. Senator. So from then on, nung kailan siya nagpalisensya, magkano nababayaran niya?
It got its licensure starting on December 11, 2019 as a customer relation service provider. Then it was given a license as a POGO licensee on October 28, 2020. So based on our records po, kulang po ito. Pero kung January to December 2022 and January to October 2023, Lucky South po was able to remit a total of 164,458,963 po. I will have to get po the data for 2021 and 2020. Sorry, the 160 million is? For January 2022 to October 2023. And how about since 2019? Papakuha ko lang po. Yung 2019, sir, wala po because hindi po nagbabayad noon ang mga service provider ng monthly fees. This 160 million is in the form of franchise tax? Regulatory fees, sir. Regulatory Bukod fees. pa po yung franchise tax that is paid to the BIR. BIR, okay. This is only paid to PAGCOR? Yes, sir. Correct. And that's my next question. The BIR. Nababayaran yung PAGCOR. Nasaan BIR? Nababayaran si PAGCOR. So, ibig sabihin, may gross gaming revenue, correct? Based here po, minimum guarantee fee lang po siya. So, minimum guarantee fee siya. But that's, may basis ba equivalent in income ang minimum guarantee fee to BIR? Attorney Tibayan. Mr. Chair, Madam Chair, I'm aware that there is a franchise tax being paid based on the MGF. So, yun po, in lieu of all taxes. So, wala na pong income tax pa ganun pa. Because I'll show you this income statement because we're looking at the income statement ng Lucky South, no? And this might just caveat, no, baka may timing issue dito. That's why I want to get the numbers from PAGCOR. But if you flash the income statement ng Lucky South, nalulugi siya in 2022. In 2021, it lost 1.7 million. In 2022, it lost 1.6 million. But then again, it paid PAGCOR on 2022-2023 160 million. So, paki-flash lang. So, in other words, may income na hindi nare-reflect sa financial statements. And this is, I say this because this is common to many of the POGO companies that we have been assessing. Yung Zunyuan, ganyan rin. Yung Hongsheng, ganyan rin. At kaya nakita namin na merong undervaluing pagdating sa declaration sa BIR and sa kanilang financial statements. In other words, nagbabayad sila sa PAGCOR, hindi sila nagbabayad sa BIR. So let me flag BIR to look at this angle. Pakitingin nga itong ginawa nyo rin to nung kay Alice ko. So the same argument dito sa Lucky South 99. Pakitingin nga. Kasi meron silang binabayaran. In short, may binabayaran sila sa PAGCOR, wala sa BIR. Because ang declaration nila lugi. Yes, Mr. Chair. Madam Chair. And then, I'd like to ask si Mayor. Mayor, when you issued itong mayor's permit, ano ang mayor's permit niya? Ano siya? BPO ba siya or e-casino? Mayor Capil. Yes, Your Honor. Nung una po, noong 2019, BPO po siya. That was November 11, 2019. 2019, BPO siya. Opo. And yung business permit niya throughout, BPO siya. Hindi po. That was 2019 and 2020.
Noong 2021, Pogo na po siya. 2021 Pogo na siya. Pero alam niyo ho, meron siyang dalawang lisensya. Meron siyang BPO and meron siyang e-gaming. And I understand, Pagcor, na nagsabay itong kanyang lisensya at one point, correct? Yes, sir. So nagsabay yung lisensya siya. So ibig sabihin, yung kanyang negosyo, dalawang klase. It might be isang kumpanya, pero dalawa yung kanyang pinagkukuhaan ng negosyo. No? But in your, tinitignan ko itong business permit nyo, kung BPO siya, in 2019 and 2020, bakit wala siyang gross sales tax? Kasi ang Pogo is only, tama ba, attorney? Pag Pogo ka, 5% in lieu of all taxes, di ba? Pag BPO ka, you have to pay LBT, your local business tax, correct? Yes, sir, as well as the income tax, sir. As well as the income tax to the BIR. But in the declaration dito sa business permit, during 2019 and 2020, wala siyang income. Yun lang po ang dinedeclare sa amin. Bali, ang alam din namin, in lieu of the local taxes, sa Pagcor na po talaga magbabayad. Only when it's Your Honor. e-gaming. Only with its e-gaming. Pero pag BPO siya, normal corporation siya. Meaning you have to pay just like any other normal corporation. Opo, hindi po siya nag-declare sa amin. Inaudit Wala nyo po ba, siyang. inaudit nyo ba ho siya? Kasi may power ang treasurer to audit. Pwede nyo hingiin yung kanyang income statement, pwede nyo hingiin yung kanyang audited financial statements, and you can audit. Ang declaration sa inyo should be gross sales tax, based on gross sales. So, meron bang hiningan nyo ba ng mga dokumento ito? Actually, hindi po kami aware doon. Maybe our treasurer can Andiyan answer ba to si that. treasurer? Wala po siya ngayon, di namin kasama. Pero basic to, Your Honor. Mayor, lalo na pag kita ng bayan, dapat aware tayo dahil kita ng bayan to . And then, I understand also, 2021 Pagcor, BPO pa rin siya, tama? Kailan huminto yung kanyang BPO permit? 2021, sir. Correct. So, 2021, dapat mayroon pa siyang declaration sa LGU. Yes, sir. So, but in this dito, wala siyang declaration sa LGU as BPO. Ito, yan. I'll show that. There. Dapat 2019, 2020, 2021, BPO siya . As BPO, ordinary corporation ka lang. Then you have to declare your gross sales and pay the corresponding business LBT, local business tax. Kaya Yes. mababa yung kanyang binabayaran. Kaya nga, to be honest, tama ho si Vice Governor Nanay Pineda . Pinanood ko yung dalawang hearing ng provincial government nung nag-imbestiga dito. For 14,000 pesos, nadungisan yung buong pangalan ng PORAC dahil dito sa Pogo Hub na ito. Ako sangayon ako sa kanya. Sayang, 14,000 pesos pero itong dungis mahirap tanggalin ho to. Lalo na may namatay, may na-torture, may human trafficking. Diba ho? So yung aking na-observation dito na dapat 2019, 2021, BPO siya. Tsaka yung lono, nakita ko, is really BPO. Tama po ba? Yeah. Yes, Your Honor. Ang original BPO niya, ang original lono niya is BPO. So in other words, just like any other corporation siya. Opo, Your Honor. Nung nakita ko rin, I was pinadala yung dokumento at papasalamat ako, Mayor, nagpadala kayo ng mga dokumento. Meron siyang mga permits, na-inspect ba itong
Pogo Hub na ito, mula nag-umpisa siya, meron ba hong inspection ng, let's say, kasi pag mag-apply ka ng occupation permit, may inspection yan eh. Napuntahan ba at ng mga engineers natin to? Yes, Your Honor. Nandito po si engineer para... Sige po, engineer. Napuntahan ba ito? Yes, Your Honor. Before the issuance po ng occupancy, tinitignan po namin kung nag-comply po sila doon sa mga plano. Sinubmit nila. May physical inspection to? Physical inspection. Okay. Pakisubmit na lang sa amin yung inspection report. Yung pong sa inspection report po, yung ini-issue namin is yung occupancy permit po, Your Honor. Wala ba kayong site inspection report? Kasi may observation, mga ano-ano? Yung ano lang po is yung compliance niya dun sa as-built plan na sinubmit na sinasubmit po sa amin ng applicant, Your Honor. Pero mayroong pumupunta doon physically? Yes po, before the issuance po, even before the issuance ng building permit and issuance ng occupancy po, nag-i-inspect po kami. Okay. Sige po. Nakita ko doon sa pinadala niyo, Mayor, na may pinadala kayong sa amin na parang narration ng nangyari based sa inyong karanasan. At doon po sa narration, nasabi niyo na meron 2 beses na nagpadala kayo ng composite inspection team. Tama po ba? Yes, Your Honor. Anong dates yun, Mayor? Yung una po nung August 25, 2023 with the PNP and our team sa munisipyo. Yung pangalawa po nung May 3, 2024 with our team and the BFP, Your Honor. Sen. Sherwin, if I may interject, kasi parang may timeline na rin na nakikita tayo. I'd just like to ask a question, Mayor, tungkol sa 2019. Well, Mayor po kayo mula 2019, hindi po ba? Yes po. Okay po. Tapos nag-groundbreaking po yung Phase 3 ng Lucky South 99 noong 2021. Tama po? Groundbreaking ng Phase 3 noong 2021. Hindi ko po alam kasi hindi po kami nasabihan ng groundbreaking, kung may groundbreaking man sila. Pero yun po yung... May photo po ng groundbreaking, and kung hindi po ako nagkakamali, nandun po kayo ng groundbreaking. Ang gusto ko po itanong, noong 2021 kasi, nasa ilalim po tayo ng ECQ. So, bakit po napayagan yung groundbreaking? Your Honor, hindi ko, kung makita ko po siguro yung picture as far as my recollection, wala po akong alam na pumunta po ako sa groundbreaking sa kanila. Pero may Pero may pinayagan po ba kayong groundbreaking noong 2021 ng Phase 3? Wala po akong matandaan, Your Honor. Itanong ko na lang po sa inyo ulit, baka mamaya ng konti. Sige Salamat, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. In line with that, dahil na buksan ng ating chairman yung pandemic at na-mention rin to ni Dr. Casio, may papakita ho kaming just this one na lang. Just this one. Yung mga buildings doon, nag-umpisa anyways, in a while, papakita ko na lang ho yung video. Andyan na yata. Meron ho kasi kaming nakuhang, alam nyo, ang Google medyo advanced na ngayon. So you get the timeline. Nakita namin, nag-umpisa yung construction ng 2019. Tapos may mga buildings, pakita na lang ng staff namin. Yung 2020, in 2019.
Your Honor, if I may po, with that picture po, sa Manwali po yan, hindi po sa Pulumabayan. If I may interject, Sen. Sherwin. Actually, Mayor, sasabihin ko sana bago kayo komento dito sa photo na to, na ito rin po yung photo na meron ng opisina ko ng sa pagkaalam po namin, groundbreaking ng Phase 3 ng Lucky Star 99 noong 2021, nung kasalukuyang nasa ilalim pa tayo ng ECQ. And sa photo, kayo po yung nakapamewang dito. Of course, lahat nakamask kasi nga po kalagitnaan ng pandemic. Actually, hindi po siya groundbreaking. Nagpasama sila na mayroon silang titignan na property. Gusto nilang mag-invest rin sa Barangay Manwali. Malayo po sa malayo po sa Pulumaba. If you want, we can take you there po. Hindi po yung groundbreaking yan sa Pogo Hub doon, Madam Chair. Pero Mayor, sina Kasilin po yan, di po ba? Yung nakatalikod. Yes, Your Honor. Ay, salamat po. Can you show itong, okay. Medyo may ano yan. And Sen. Sherwin, sorry, pahabol lang. And Mayor, yung lalaki namang nakaitim, siya po si Wood Warren. Mr. Wu ang pagkilala po sa amin. Mr. Wu ang pagkapakilala sa inyo. Yung first name niya po, hindi ko alam. Ayun, tama. Wu Duaren. Wu Duaren. So, pagkapakilala nga sa inyo, Mr. Wu. Apo. Okay. Sa pagkaalam po namin, siya nga si Wu Duaren. So, at sila pong dalawa, si Cassie Leong at si Wu Duaren, sila po yung itinanong ko sa inyo kanina na mga pogo bosses. So, yun po. Salamat po. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. So, pakita lang namin yan. 2019, ganyan po yung itsura niyan. And then, March of 2019, December of 2019, may mga nakatayo na, nagko-construct. And then, February of 2020, hindi pa ito nag-ECQ. Pero, halos matatapos na. And then the next nakuha namin time is October of 2021. Tapos na pati yung phase 3. So in other words, patapos na. So in other words, from February of 2020, nag-March kasi yung lockdown March yung lockdown. Tapos on and off tayo, kung matatandaan nyo, on and off tayo. 2021, nasa ECQ pa rin, limited ang construction. But in this particular case, nakita rin namin na even during the pandemic, tuloy-tuloy yung construction nila. Actually, the same rin yan nakita namin sa Bamban. We showed you the time-lapse. So, in other words, Mayor, alam niyo ba na nagko-construct sila during the pandemic time o pinayagan niyo sila mag-construct during the pandemic time? During pandemic po, dahil napaka-busy natin lahat sa pag-serve po sa ating mga kababayan, affected. Lahat naman po tayo affected by the pandemic. Honestly, hindi na po kami nakakapunta dyan. Kasi ang location po, ang geographic location po ng Pulumaba, hindi ka talaga dadaan ng Porac. Angeles po ang magiging daan mo, Mr. Chair. Kaya kung di mo pagsasadyan ng Angeles, hindi ka talaga makakapunta sa area. Wala pong daan yan from Porac going to that area. And up to now, ganun po ang sitwasyon dyan po. Pero siyempre humihingi sila sa inyo ng permit, lalo na yung barangay siguro. Kung sinasabi nyo hindi nyo namalayan, sigurado ako yung barangay mamamalayan yan. Dahil barangay captain yun
Ang barangay po kasi ng Pulumaba is a dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Kaya talagang ibang klase po talaga ang Pogo po sa Pulumaba. Wala siyang barangay. Ang entry-exit niya po sa Angeles. Wala kaming entry-exit sa Porac. Kaya ang totoo, yung mga kababayan ko, hindi man sila aware dyan. Kaya yung construction po nung pandemic, talagang naitago rin po sa amin, Mr. Chair. Sinasabi nyo, Mayor, paki-flash nga ulit, walang barangay na nakakasakop dyan? Walang punong barangay na... Walang punong barangay po na nakakasakop dyan. Dyan sa lugar na yan? Opo, Mr. Chair, wala po. Parang kakaiba yan. Parang ngayon lang ako nakakita sa buong Pilipinas na may lugar na walang barangay jurisdiction. Opo. Actually, yung income din nila sa province, naka-hold dahil wala po silang mabigyan ng share. Wala doon sa quarry po. May quarry po kasi dyan sa Pulumaba. Naka-hold yung quarry shares nila dahil hindi nila alam din kung kanino barangay nila po ibibigay. Extraordinary po ang situation dyan dahil Porac nga po siya, we admit, it's on our territorial jurisdiction. Pero yung geographic location po niya, kakaiba talaga. Dahil pagsasadyain mo po siya, ang entry-exit mo, Angeles, walang entry-exit po ng Porac. Pero more Mr. so, Chair. kung tatanungin, Mayor, more so na dapat tayo maging mas alerto at alisto dyan sa area dahil wala ka ng kapitan, hindi mo pa makita na bigyan ng building permit. Diba? Parang kung ako tatanungin, dapat mas mapagmasid tayo dyan sa area yan. Mas alerto tayo sa mga nangyayari dyan. Yung opinion ko yun dahil alam naman natin na meron tayong in-issue na business permit, meron tayong in-issue na building permit. Alam natin na 47 buildings ang itatayo. At alam rin natin na naka-ECQ at may pandemya pa at that time. So, parang mahirap tanggapin na biglang parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. So, that's my opinion and analysis of kung anong nangyari. At babalikan ko lang kanina, no? Meron kayong nasabi nyo kanina na meron kayong inspection noong August 22, 2003. Tama po ba, Mayor? Opo, Your Honor. And May 3, 2024? Yes po. Oo. And then, ano nangyari ho noong August 22, 2023? Noong August 2023, wala naman pong nakitang any criminal activities doon po. Same with May 3, 2024. Ano nyo na itong may... Meron kayong in-issue na office order, no? And, Tama po. Na para mo mag-inspect, ito yung August 22, 2023. And joint inspection team of all barangays. Tama po ba? Tama po. Kasi isang page lang to, no? So, meron kayong composite team na pumunta doon? Yes po. Noong August 2023, kasama po yung team namin sa munisipyo, composing of the Mayor's Office, the Engineering, the Menro, at kasama rin po ang PNP ng Porac. So may kasamang PNP? Kasama po, nandyan po sa picture okay. namin. And anong objective nitong inspection team? Ba't kayo nag-issue ng ganito? Upon the request po ng PNP chief para masamahan po sila sa area. I believe bago yata yung COP namin doon para makita niya yung area, considering po talaga na ang area ng Pogo Hub ay
Entry-exit nga, sabi ko nga po, sa Angeles siya. Hindi talaga sa Porac. So hindi nyo i-inspect dito yung Pogo Hub? Sen. Sherwin, if I may just interject, nagpapaalam po ang PAOK na mauna na munang umalis. Si Yusek Cruz. Kayong lahat, pero may iwan po si Yusek Cruz. No, ma'am. Oh. We apologize. We have a Alright. meeting, ma'am. Okay, the USEC will remain. I have to leave together with DOJ Yakat, ma'am. We have another meeting for the filing of the cases against Lucky South this week. So good luck po sa meeting and salamat sa inyong pagdalo and it's good Yusek Cruz will be staying on. Salamat, sir. Salamat, Sen. Sherwin. Pabalikan ko lang, Mayor, ang objective ba ho dito ay yung pero nakasulat dito, you are hereby ordered to immediately conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 Outsourcing Incorporated located in Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac. So may target kayo. Gusto nyong i-inspect itong Lucky South 99. The PNP is requesting assistance to conduct an inspection of the said establishment and so on. So meron kayong target na i-inspect? Tama? Itong Lucky South 99. Opo, yes, Your Honor. Okay. At meron kayong pulis na kasama? Meron po. Okay. And anong naging resulta nitong inspection? With limited access po, so far wala naman pong nakitang any criminal acts or any violence doon sa area. Parang business as usual. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.